araw, August 6, nakatakdang talakayin at pagbotohan sa Senado kung itutuloy pa ba ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng Supreme Court ruling na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta na dyan sa Senado ngayon at may impormasyon na ba kung paano tatakbo nga ang talakayan mamaya? Cheryl, habang inaabangan pa ang diskusyon dito sa Senado patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, may pagpupulong na rin sa labas ng Senado sa kahabaan ng Diokno Boulevard. Pinangungunahan ito ng civil society groups at ilang partido tulad ng Akbayan at Magdalo. Panawagan nila ipagpatuloy ang paglilitis sa Vice-Presidente. Mamaya naman, Cheryl, ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mayroong 19 to 20 senators na tila bobotong sundin ang ruling ng Korte Suprema na nagsasabing void and null ab initio or mulat-mula ang impeachment. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo kahapon sa isang panayam, asahan daw ang mainit na debate sa pagitan ng mga mambabatas. Mapag-uusapan din daw panigurado ang apela at motion for reconsideration na inihain ng Kamara kung ito ay makakaapekto sa direksyon ng Senado. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, nananatiling buo ang kanyang katayuan na wala nang mas mataas pa sa Korte Suprema, kaya dapat lang daw nasundin ang SC. Aniya, most likely din daw na ang Duterte Block ay ganito rin ang magiging pananaw, pero bukas naman daw siyang pakinggan ang lahat ng argumentong dadalhin sa sesyon. Para naman kanila Senator Risa Hontiveros at Bam Aquino, dapat daw hindi madaliin ang pagdedesisyon ng Senado, lalo't mayroon ding nakahain na motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema na nais mabago ang una nitong desisyon. Dagdag pa ni Senadora Risa, option daw sa Senate Impeachment Court ang pagpapatuloy ng trial at paghihintay sa pinal na desisyon ng Supreme Court. Maalalang sina Hontiveros, Aquino, kasama si Senator Kiko Pangilinan at Tito Soto ay pumirma sa isang draft resolution na nais umapela sa ruling ng Supreme Court. Cheryl, mamayang alas 3 ng hapon na inaasahan natin magsisimula na ang talakayan ng mga senador kung ipagpapatuloy ba itong impeachment laban sa Vice-Presidente. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa Kamara, kaliwat ka ng issue ang tinalakay habang naghihintay sa magiging hakbang ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live mula sa House of Representatives si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng House of Representatives patungkol sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte matapos siya na mag-file sila at magsumite ng motion for reconsideration noong Lunes ng hapon. The House will not bow in silence. Yan nga ang naging pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez nang ipasa ng Office of the Solicitor General ang motion for reconsideration. Ipinaglalaban ng House of Representatives na hindi naging unconstitutional ang proseso ng impeachment. Bilang tugon, binigyan ng Korte Suprema ang Office of the Vice President ng 10 araw para magbigay ng komento sa isinagawang mosyon ng Kongreso. Bukod pa dyan, naging usap-usapan din sa Kamara ang pagkakaroon ng Quadcom 2.0. Maaalala na noong 19th Congress, Quadcom ang nagsagawa ng mga investigasyon sa kaso ng missing sabongeros at Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Magpapatuloy sa key leadership role ng Quadcom si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. at makakasama niya sina Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Tinalakay din sa Kongreso ang posibilidad ng total ban sa online gambling. Sa pangunguna ng privilege speech ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Gutierrez. Sa usapan naman ng budget sa Kamara, ibinahagi ni Committee on Appropriations Chairperson Mika Suwansing na magiging bukas sa publiko ang mga deliberasyon sa budget. Cheryl, mamayang alauna ng hapon ay maririnig naman natin ang panayam ni impeachment spokesperson Attorney Odi Bukoy patungkol nga dito sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. At kani-kanina lamang nagbigay na ng pahayag si House spokesperson Attorney Princess Abante at sabi nga niya ay aabangan ng House of Representatives kung ano nga ba magiging desisyon ng Senado, pero patuloy silang lalaban. At kanina nga rin nakita natin, nasuot niya na yung t-shirt na may nakalagay na forthwith, na ibig sabihin daw ay para sa Senado na itry and decide ang impeachment case
forthwith at hindi i-dismiss forthwith. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.